Okay, guys, alamin po natin ngayon ang eksena doon po sa bansang Amerika. May malaki daw pong gulong nagaganap. Yo guys, this is me, Sangke Janjan, and we are back sa ating vlog ngayon. Kamusta po kayo mga kababayan? Mga solid sangkay. Pandaigdigang balita po tayo ngayon mga sangkay. Meron daw pong matinding gulo na nagaganap ngayon doon sa US. Ano nga ba ang nangyayari mga sangkay? Nagkakaroon daw po ng malawakang gulo ngayon sa kanilang bansa. Anyway, before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, tayo ay 1.47 million subscribers na. Road to 2 million. So kung gusto nyong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button. Sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Ngayon, ito po kasi yung update mga sangkay, no? Ayan, makikita po natin dito sa balita, mga sangkay, mga balitaan ngayon, na mayroong, ayan po dito, millions of Americans have gathered at more than 1,400 hands-off rallies across the country to protest against U.S. President Donald Trump and Elon Musk. At itong mga sangkay ay tinatawag po nila na pro-democracy movement. Ito kasi mga sangkay ngayon ay nagiging issue. Itong sinasabi nilang hindi daw talaga ang presidente si Trump. Ang presidente daw po talaga ay si Elon Musk. Si Elon Musk daw po talaga yung nagpapatakbo sa mga pulisiya ngayon ni Donald Trump dyan sa US. So ayan, makikita po ninyo mga sangkay. Ayan, ito po. Ayan, makikita nyo po yung mga larawan na yan mga sangkay na marami po ito. Marami po silang nagtitipon-tipon ngayon sa iba't ibang dako ng bansang Amerika. O ayan mga sangkay. O, nakalagay po, impeach Trump. Export Musk. Grabe naman yun. Impeach daw po si Trump, tapos si Elon Musk naman ay itapon na po. Stop destroying US. Yung ano kasi ngayon ni Donald Trump mga sangkay, yung kanya po talagang isinusulong is yung America First. 'Di ba po? At ngayon, nagkakaroon po ng trade war sa buong mundo. At kasama nga po tayo noon mga sangkay na nilagyan po ng mataas na taripa ni Donald Trump. Pero sa maraming mga bansa, tayo po ang isa sa pinakamababa, no? Ang Singapore at ang Pilipinas, mababa lamang po mga sangkay. Ibig sabihin, blessing pa po ito sa Pilipinas. Kasi pwede dito sa atin magpuntahan yung mga foreign investment. Alright? Stop Musk. Ayan, mga sangkay, hands off. Or dami pong, we love federal workers. Ayan, mga sangkay. Pero, hindi pa ito ubra, mga sangkay, kung itong ganitong klaseng rally. So, tingnan po natin. Ito sa New York naman po ito mga sangkay. Grabe, no? Alam nyo, ang gulo-gulo po talaga ng US, no? Para po silang mas mataas na version ng Pilipinas pagdating po sa gulo ng politika at gulo po ng marami sa mga kababayan nila doon. Ano? Grabe, rally dito, rally doon. Diyos Marimar. O, ito pa mga sangkay. Good evening, it's 5 o'clock. I'm Chris Ty. Welcome to our viewers on our digital streaming network, CBS News Chicago. That video behind me, the biggest protest in Chicago since President Trump took office. A significant crowd spilling out of Daley Plaza and filling up the streets of Chicago. The anti-Trump hands-off protest, as it's called, was
is one of hundreds taking place simultaneously nationwide. Arnold Brennan was on the ground speaking with protesters about their biggest concerns. I haven't seen a demonstration this big in Chicago ever. Like oceans of people. But it looks like this entire square is full. When a protest gets too big for Daley Plaza, people stand where they can. In the middle of the street. This crowd stands against President Donald Trump and billionaire Elon Musk. So talagang nakatutok pala itong rally na to mga sangkay laban po kay Elon Musk at President Donald Trump. Will not be silenced. Their message is hands off. Hands off. A protest against the administration's actions to cut government jobs, shutter agencies, deport immigrants, impose tariffs, and more. I am concerned about people being kidnapped off the streets and shipped to hellhole prisons. I am concerned about our economy tanking. I'm concerned about the fact that we have a president who doesn't care about people. Things are being defunded. So tingin ko mga sangkay, ito po ay organisado ng Democrats eh. Kasi malawak eh, marami po ang naglalabasan yan mga sangkay. So hindi po ito yung tipong nabuo lamang po ng kung sino-sinong tao. Ang tingin ko dito, part po dito mga sangkay, yung deep state. Alam niyo yung deep state na yan, mga sangkay. Yan po ang mga nasa likod ng mga namumuno sa bansang Amerika na kumukontrol sa kanilang gobyerno. Akala po natin, yung presidente na po ng US ang dyan, mga sangkay. Meron pa pong mas big boss. Ito po ay ang deep state. Ngayon, mga sangkay, ang problema, si Donald Trump, hindi po nila mahawakan ngayon, mga sangkay. Hindi po nila hindi po nila makontrol. Lalo-lalo na po may Elon Musk. So ngayon, itong mga taong itong mga sangkay, naglalabasan na po. At tingin ko dito, malaking bahagi dito yung deep state, no? Ngayon, ito pa mga sangkay. From coast to coast, Americans taking to the streets, voicing their frustrations with the policies of the Trump administration and Elon Musk, the world's richest man. All of this with the latest round of tariffs taking effect today, 10% on most goods coming into the U.S. Thousands gathering on the National Mall for the so-called hands-off protest organized by Democratic activists. Kasi ang sinasabi kasi nila, itong trade war ngayon na nagaganap sa US, utak daw po niyan, ang nag-iisip daw po talaga si Elon Musk, lalong-lalo na po yung pagpapataw po ng mataas na taripa sa iba't ibang mga bansa pagdating po sa mga produkto na pumapasok sa US. Ang daw po niyan, si Elon Musk, ngayon ang iniisip nila, baka magka-problema po yung ekonomiya ng Amerika kasi syempre, mag-aalangan po yung mga negosyante na magpadala ng kanilang mga produkto sa kanilang bansa. Crowds also growing in Charlotte, North Carolina, New York, Chicago, and San Francisco. Many protesting the mass firings of federal workers and immigration policies. So kung dito mga sangkay, nagkakaroon ng protesta laban po kay PBBM, dahil po kay PRRD, dito naman mga sangkay sa US, nagpo-protesta po sila, malawak ang mga protesta ito, dahil po dito sa polisiya ni Donald Trump at ni Elon Musk. Grabe. President Trump urging Americans to hang tough in a social media post earlier today, calling this an economic revolution that is already bringing jobs and businesses. But the president's tariff rollout has sent markets plunging and fueled fears of a possible recession. We have team coverage tonight. ABC's Jay O'Brien leads us off from Washington. Tonight, hours into the start of President Trump's 10% tariffs covering most goods entering the U.S. Demonstrations erupting across the country, from Boston to Charlotte to Texas to California, Grabe, ang dami, protesting no? Trump and billionaire Elon Musk. ABC's Christian Cordero in Washington, D.C. Hands off are the two words that's bringing everyone out here. And that's serving as a springboard for any of the many issues. Well, ang tanong dito, magiging matagumpay kaya ito, mga sangkay, itong kanilang ginagawa. Ito, tingnan po natin. 1,200 kilos protesta, nasa 1,200 kilos protesta Nagpang-abot na rin po dito sa ating bansa itong balita, mga sangkay. laban kay United States President Donald Trump at ang kanyang advisory na si Elon Musk ang sumiklab sa iba't ibang panig ng mundo na tong April 5.
Tinawag itong hands-off rallies upang kondenahin ang pag-atake umano ni Trump at Musk sa karapatan at kalayaan ng mga mamamayan. Ba't kaya? Parang wala namang ganun, no? Pero siyempre, sabi ko nga mga sangkay, may nasa likod po nito mga rally. Dahil sa mga utos ni Musk na pinuno ng Department of Government Efficiency, daan-daan ang nawalan ng trabaho sa Amerika. Okay. Sa Los Angeles, tila hindi mahulugan ng karayom ang mga kalsada sa dami ng mga dumalo sa rally. Dumagsari ng mga rallyista sa Washington DC, New York, Dallas at Atlanta. It's important to speak up. I think silence is not an option. I think you have to stay engaged. You have to stay vigilant. And I can't believe that he's tanking the economy and he's tanking the government and it's all being done Ano, may mga nagsasabi din bang nabudol sila ni Trump? for him and for Elon Musk and all the billionaires and everybody else. It's important to take a stand and not just silently let it happen. Libo-libo rin ang nagtipon sa harap ng Kapitolyo sa Colorado bago nagmarcha sa ilang bahagi ng lungsod. Mula nang manumbalik sa pwesto si Trump, bumuhos ang kanyang executive orders na ayon sa mga kritiko ay tila nagdalayong pagguhin ng sistema ng pamahalaan sa Estados Unidos at palakasin lalo ang kapangyarihan ng Pangulo. Nakiisa rin ng ilang bansa sa hands-off protests. Sa London, daan-daan karamihan ay Amerikanong residente ang nagtipon sa sentro upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa mga patakaran ni Trump at Musk. Marami rin ang nagrally sa Portugal at France. Sa Germany, pinanawagan ng pagbibitiw ni Trump. Ginanap ang rally sa tapat ng Tesla showroom, dala ang mga karatulang may mensaheng "Shut up Elon, no one voted for you." Si Musk ang may-ari ng Tesla. Ganito rin ang mga panawagan sa Canada at Mexico na parehong binantaan ni Trump. Para sa iba pang balita, Okay, so ayan po ang nangyayari ngayon sa US. Kamusta po yung mga kababayan po natin dyan sa Amerika? Ayos lang ba tayo? Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.